Marahil itong Honda Winner X150 ang isa sa may pinaka-good looking na underbone dito sa Pilipinas. Makita nyo naman po yung forma, talagang hindi papatalo sa kanyang mga kukumpetensya. Tara mga pare, kaya alamin natin kung ano ba yung mga specs at features at yung mai-offer sa atin nitong Honda Winner X150. Actually, itong motor na to mga pare ko, hindi pa ito na ilo-launch dito sa Pilipinas. Napakarami ng mga Pinoy riders, lalo na yung mga mahihilig sa underbone, ang gusto na lumabas ito. Meron pa ang iba nagsasabi na hindi daw ito lalabas dito sa Pilipinas. Pero ito, nilabas pa rin ng Honda Philippines sa atin itong napakagandang motor na to. Ngayon, pag-uusapan natin yung kanyang makina muna mga pare ko. Bali yung makina nito, same engine po ito sa ginagamit na makina ng Honda CBR version 4, yung may sleeper clutch. Unlike kasi yung GTR 150, wala pa pong sleeper clutch yun. Pero itong Winner X150 mga pare ko, naka-sleeper clutch na siya. So meron po siyang 4-stroke, 4 valves. Maganda to, maraming air and fuel mixture ang makakapasok sa chamber, mas magandang performance. Tsaka normally talaga magaganda ang performance ng mga 4 valves compare dun sa mga 2 valves. Samahan nyo pa nga ng dual overhead cam. Itong dual overhead cam naman na to, maganda to sa mga high RPM, top speed. Yun yung isa sa mga strength ng mga dual overhead cam. Tapos samahan nyo pa ng liquid cooling system. Ito normally to makikita na natin sa mga 150cc na motor pataas. Yung ibang 150cc naka air cooled pa rin. Pero dito naka liquid cooled na siya kasi mataas po yung kanyang compression ratio, nasa 11.3:1. The more na tumataas po kasi ang compression ratio, mas umiinit po yung makina. Pero ang kapalit naman nun, mas malakas na sipa ng makina. Kaya kinakailangan natin ng liquid cooling system para yung na-generate po na init ng makina, kaya-kaya palamigin itong liquid cooled. Kaya ang resulta ay napakagandang performance. Kaya nga po magbato ng makina nito ng 11.5 kilowatts at 9,000 RPM at maximum torque na 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Meron po itong 6-speed manual transmission. Hanggang 6 na to, kaya talagang malakas dudulo itong motor na to. Samahan nyo pa nga po ng fuel injected itong motor na to, kaya mag-expect tayo na matipid yung gasolina kahit na malakas po yung bato ng makina. Normally naman yung mga bagong nilalabas na mga motor ngayon is naka-fuel injected na. Kaya sobrang titipid na talaga ng mga motor natin ngayon, unlike po yung dati na carb type, lakas po sa gasolina. Pero ito, mga fuel injected, kahit mga 150cc, napakatitipid na rin po kumonsumo ng gasolina. Yung starter po niya is electric, wala po itong kickstarter. Pero sa mga ganitong manual naman kasi, okay lang if ever na malobat yung battery natin, mapapaandar pa rin natin ito. Yung diskarte, nakakadyutin nyo yung makina para umandar. Unlike po sa mga scooter, kapag na-lobat yung battery at walang kickstarter, talagang hindi nyo na mapapaandar. Kailangan nyo ng bagong battery or malakas na battery ulit. Pero dito, walang problema sa mga ganitong manual transmission. Meron po itong displacement na 149cc o round off natin is 150cc. Tapos meron itong bore and stroke na 57.3 at 57.8mm. Yung dimension na to, almost same lang to ng dimension dun sa mga GTR tsaka yung mga lumang CBR tsaka CB150X. Ang nilamang talaga ng bagong makina nitong Honda itong assist and sleeper clutch, which is meron din po itong CBR 150 version 4. Ang mga benefit kasi na makakuha nyo dito sa sleeper clutch, napakalambot po talaga pigain ng clutch natin, unlike sa iba na medyo matigas. Pero dito, as in sobrang lambot talaga. At kilala po yung Honda kapag naglalabas sila ng sleeper clutch sa mga motor. Kahit nasa mga big bike, napakalalambot talaga pigain. Dito kahit papaano nakakatulong sa atin to sa mga mahabang biyahe. Hindi masyado mga ngawit yung mga kaliwang daliri natin kasi napakalambot po talaga, promise. Nagamit ko na to dito sa Carmona Racing Circuit at gustong gusto ko talaga yung feel dito sa Winner X150. Napaka-komportable po at saka napaka-smooth po ng kanyang engine braking dahil nga po dito sa assist and sleeper clutch. Yung mga ganitong feature kadalasan makikita lang natin dito sa mga big bikes. Pero good thing itong si Honda, kahit sa mga low displacement nila, unti-unti na po nilang inilalagay yung ganitong features. Nauna na nga po dito yung CBR 150 version 4. Sumunod, ito na ngang Winner X150. Napaka-premium po kasi ng mga ganitong features. Biruin nyo, halos sa mga big bike lang natin dati ito nakikita. Pero ngayon, makikita na rin natin sa mga 150cc. Sa mga suspension po, sa unahan meron po tayong telescopic fork. Tapos sa likod po, meron po tayo dyang monoshock. Sa paggamit ko naman ng motor na to, hindi ko pa siya nagamit sa mga malulubak, pero dito sa mga circuit, sa banking natin is okay na okay po siya. Wala po akong naramdaman dito na parang awkward na pakaramdam, unlike sa mga nagagamit ko na ibang mga motor. Pero dito, napakasarap po niya gamitin sa mga ganito banking. Tsaka yung upuan niya, isa ito sa may pinaka-komportabling upuan sa mga underbone. Nakadrive na rin kasi ako ng mga ibang underbone, pero para sa akin, ito yung may pinaka-magandang upuan at saka yung may pinaka-komportable. Yun naman para sa akin, depende lang po siguro sa rider. Pero kung ako yung tatanungin, ito yung may pinaka-komportabling sakyan na underbone. At syempre, nakapag-contribute din po doon yung kanyang magagandang suspension. Sa
mga preno naman po sa unahan, meron po tayong hydraulic disc. Yung sa likod naman po is naka-hydraulic disc din po tayo. At ang maganda dito sa motor na to, meron siyang ABS yung unahan. May mga iba-ibang variant kasi to merong ABS siya non-ABS. Syempre, itong ABS natin, may extra to na presyo. Pero good thing na rin kasi itong ABS na to, masasalba tayo nito sa mga biglaang preno, madudulas sa daan, tas namreno tayo, may biglang may tumawid, hindi tayo sasemplang dahil dito sa feature na to. Tsaka dati din yung mga ganitong feature, makikita lang natin ito sa mga big bikes. Pero ngayon, nilagyan na rin ni Honda sa mga low displacement nila. Kaya kahit hindi tayo bumili ng big bike, nakaka-experience tayo ng ganitong mga premium features sa isang motorcycle. Sa mga gulong mga pare ko, sa unahan meron tayong 90/80 size 17. Tubeless po yan. Tapos yung likod is 120/70 size 17 din po at tubeless din po yan. Ang nagustuhan ko dito sa gulong niya, kahit stock tire ito mga pare ko, napakakapit po. Nung nagamit ko ito dito sa Carmona Racing Circuit, halos banking na talaga ako dito pero never kong na-experience na mag-skid yung mga gulong natin. Talagang kapit na kapit mga pare ko. Kung gusto nyo sa mga bangkingan, stock na gulong nito, mapagkakatiwalaan nyo na makapit. Tsaka kung titingnan natin yung forma nitong Winner X150, medyo malapad siya tingnan kumpara doon sa Supra GTR 150. Nang sa ganun, mas maporma talaga ito. Napaka-brusco tingnan, basta overall, napaka-porma ng motor na to. Kung ako yung tatanungin, para sa akin ito yung may pinakamagandang forma na underbone ngayon dito sa Pilipinas. Pero syempre, depende pa rin yan sa titingin. Yung bigat pala ng motor na to is 122 kilograms, tapos may seat height po ito na 795mm. Hindi po siya ganun kataas. Pasok na pasok po ito sa average Filipino height. So maraming mga Pinay riders ang kayang-kaya sakyan itong motor na to, kasi yung iba, concern talaga yung seat height ng mga motorsiklo. May mga nilalabas kasi ng motorsiklo talaga na matataas yung seat height. Pero dito, saktong-sakto lang. Hindi siya ganun kataas, pero hindi naman din siya ganun kababa. Kumbaga sakto lang. Andun lang tayo sa sweet spot na pasok dun sa mga average Filipino height. Pero itong ground clearance na 151mm. So yung ganitong sukat mga pare kayo, sa mga normal na hams, hindi po ito sasayad. Depende na lang kung sobrang OA ng mga hams sa lugar nyo na parang wala na sa standard. Meron po itong fuel tank capacity na 4.5 liters. Para sa akin, medyo maliit yung kanyang tanke kasi may bangka kompetensya siya. Nasa 5 liters megit na po yung tank capacity. Kapag kasi malaki po yung tank capacity natin, magbe-benefit po tayo nito kapag lagi natin ginagamit yung motor natin or naglo-long ride tayo, mas madalang na tayo bibisita sa mga gasoline station. Kapag kasi mga ganitong 4.5 liters, para sa akin medyo maliit siya. Tsaka less hassle kasi sa mga biyahe natin kapag madalang tayo magpapagas. Yung iba kasing nakita kong underbo nasa 5.5 liters na. So yung 1 liter na difference na napakalayo po nun. Kung halimbawa kumukonsumo yung motor nyo ng 50 km per liter, di 50 kilometers po yung additional na tatakbuhin ng motor nyo kung mas malaki talaga yung tangke. Yung makina kasi nito kumukonsumo po ng gasolina na nasa around 52.3 km per liter. Base po ito sa WMTC test method. Pero kung titingnan natin sa isang full tank, medyo malayo na rin naman yung mapupuntahan natin. Pero kung nasanay kayo sa malalaki talaga yung tangke, medyo may bibitin kayo dito. Pero para sa akin, isa sa magandang maging upgrade nitong Honda Winner X150 ay itong kanyang fuel tank capacity. Gawin sana nila ito mga 5.5 liter or mas mataas pa. Meron din po itong feature na tinatawag ng Honda na bank angle sensor. Kapag tumamba po yung motor nyo, automatic mamamatay po yung makina. To be exact, nasa around 70 degree yung lean ng motor nyo, mamamatay po yung makina. Nangyayari po kasi yan sa mga aksidente, minsan sumemplang tayo. Yung ibang motor kasi hindi namamatay yung makina. Ang nangyayari kapag tinutulungan sila tapos napipiga ng tumutulong yung throttle, mas lumalaki pa yung damage sa motor. Pero dito, once na tumamba yung motor nyo, automatic shutdown yung makina. Pero huwag kayo mag-alala mga pare kung babanking nyo to, kasi na-testing ko naman ito dito sa Carmona Racing Circuit. Na-try ko to i-banking yung medyo sumayad yung pinaka center stand, pero hindi naman siya namatay. So sa madaling salita, kung iba-banking nyo lang to ng medyo malupit, hindi ito mamamatay. Mamamatay lang to kapag tumumba kayo or sumemplang, shutdown agad yung makina. Tapos yung kanyang instrument panel is naka-digital na po yan. Kapag ganito kasing digital, napakadami po nating information na makikita dyan. Maganda dito, may gear indicator na siya, may orasan, syempre speedometer, tachometer, meron tayong fuel gauge, at meron din po tayo dito mga trip A, trip B, tsaka odometer. Tapos ang maganda pa dito, kahit po trick yung araw, nakikita ko pa rin po yung mga information dito sa instrument panel. Unlike po sa mga ibang panel, kapag medyo trick yung araw, medyo mahirap na makita yung mga info, pero dito kitang-kita nyo pa rin. At saka yung kanyang digital meter panel, naka-inverted po yan. Yung mga sulat po kulay puti, tapos yung pinaka-background niya is colored. Ang maganda pa dito, meron po itong built-in USB charger.
Yung may mga ganitong feature po, yung mga may ABS na variant. Pero yung mga non-ABS, wala po siyang USB charger. Tapos lahat po ng variant is smart key na po. Meron po itong anti-theft alarm tapos answer box system. Maganda dito kasi less hassle na kapag gagamitin natin yung motor. Kahit nasa bulsa lang po natin yung smart key, mapapaandar na natin yung motor, matitwist na natin yung pinaka ignition knob niya at mapapaandar na natin yung Winner X. Unlike po kapag sa mga traditional na susi, bubunot pa kayo sa bulsa nyo, medyo hassle. Actually, kaya nasabi ko ito, meron po akong dalawang motor, isang may susi at isang smart key, itong Honda Click 150 ko. Talagang mas okay talaga yung may smart key tayo. At saka hindi natin aksidenteng may iwan yung ating mga susi dito sa motor kasi nga naka-smart key tayo. Tapos yung kanyang anti-theft alarm, napaka-useful nito. Halimbawa, may umupo sa motor nyo, tutunog po yan ng tutunog hanggang sa may gumagalaw po ng motor nyo. Itong answer box system naman, kapag nagpark po kayo sa medyo maraming motor, ang hirap tandaan kung nasan yung motor nyo, pipindutin nyo lang po yung smart key nyo, iilaw at saka tutunog yung Winner X nyo, malalaman nyo na or malolocate nyo na kung nasan yung motor nyo. Sa mga ilaw mga pare ko, lahat po ng ginamit dito is LED na. Yung ating headlight napakaangas po. Sobrang forma talaga ng front view nitong Winner X 150. Ang maganda kasi sa mga LED, bukod sa matagal yung lifespan, mas malakas po yung buga nito kumpara dun sa bulb. Tapos yung pwesto po ng signal light natin, dito po natin makikita. Hindi po siya yung tipong nakalawit na prone sa putol kapag nasabitan ng mga naglalarong bata. Tsaka mas maangas talaga yung position ng kanyang mga signal light. Ito naman po yung pinaka taillight natin. LED din po yung ginamit dyan. Tapos yung ating signal light nakaseparate po dito sa may taillight. Yung mga ganitong design kasi napaka-aggressive tingnan eh. Sa left switch mga pare kay makikita natin yung signal light, may busina, high and low at may passing light po siya built-in. Yung passing light po niya nakalagay po dyan sa may high and low. Dito po sa kanan ang makikita lang po natin dito is yung starter button. Tapos kung mapapansin po natin sa mga buttons niya, naka-built-in po siya sa may pinaka-fairings ng Winner X 150. Para sa akin mas prepare ko yung detachable na mga switch eh. Yung parang sa mga Honda Click, mga PCX, mas trip ko yung ganung type ng switch. Kasi kapag ganun, pwede tayo magpalit ng gusto nating switch eh. Yung mga tie switch or kung ano-ano pa yung mga ibang forma. Pero dito, fix na talaga siya eh. Sa ngayon mga pare ko, meron po kasing tatlong variant itong Winner X 150. Meron tayong standard na nagkakahalaga po ngayon ng 123,900. Dito naman po sa may ABS Premium, nagkakahalaga naman po siya ng 129,900. Dito naman po sa may ABS Racing Type, 131,900 naman po yung presyo nito. So ito talaga available na dito sa atin at marami na akong nakikita nito sa daan. So sobrang pogi nga nito, ang daming nakagusto nito sa motor na to. Ilang araw pa lang nailabas itong Winner X 150, may mga nakikita na agad ako sa daan at masasabi ko mas maporma talaga itong motor na to kumpara doon sa Supra GTR 150. Kahit sa mga ibang underbone, para sa akin mas maangas talaga yung forma nito. Pero gaya nga lang sabi ko kanina mga pare ko, depende po yan sa tumitingin. So yun lang mga pare ko na ito ang review natin dito sa the all new Winner X 150. At sa mga interesado po dito sa motor na to, bisitahin nyo lang po yung mga Honda shop na malapit po sa inyo. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po sa panonood. Thank you for watching.